Plano po na isang transport group na maghain ng 5 pisong provisional fare increase para sa buong bansa sa gitna ng malakihang taas presyo sa petrolyo. Pero baka hindi na raw yan kailanganin kung maipatutupad ang hiling nilang ibasura ang oil deregulation law at bawasan ang buwis sa langis. Saksi si Ian Cruz. Sa nakalululang taas presyo ng langis, mahabang pila at pag-iisip kung makakabawi ba, mga namamasada ang unang-unang umaaray sa mega oil price hike na ipinatupad ngayong araw. Wala, bigat, ang hirap. Parang dito na napupunta yung kita eh. Minsan, pag wala pa sa hero, wala na. Kahit sipagan mo, mauubos din gas mo, may pila ka ulit. Manibago na namang yun din, di ba? Wala tayong magagawa. Laban lang. Ang tsuper na si Alison, nakaapat na ikot na raw pero wala pang kinikita. Hanggang mamaya pa ako nito. Hindi ko alam kung kikita. Kahapon, kauspot ang grupo ko sa Danmarod, sa Tayuman at sa Blumentritt, talagang napakabigat po. Sabi nga nila, palagay ko, kahobit hindi raw namin makakaya. Kami po muna siguro mag-construction workers o magtitinda muna kami ng mga barbecue. Ganito rin daw ang plano ng ilang driver sa Malolos. Dahil yung isang biyahe po namin ay isang daan lang po ang kinikita namin, 80 pa ang ulo. So mapipilitan siguro huminto muna yung iba pa mamasaga at paubaya muna sa mga operator habang naghihintay pa ng ayuda mula sa gobyerno. Pinag-aaralan namang bawasan ang mga araw ng pagbiyahe ng mga traditional jeepney na sakop ng One Pangasinan Transportation Federation. Oras na ipatupad ito, ayon sa grupo, hanggang 35% ang mababawas sa mga bumibiyahing jeep sa buong probinsya kada araw. At least kikita ang jeepney natin. Pati boundary hindi siya masyadong maapektuhan. Pag-adjust lang siya. Sa Dagupan City, pabawasan din ang bibiyahing bus kapag kaunti lang ang pasahero at magdaragdag na lang daw kung kailangan. Ilang magsasaka naman sa Mangaldan ang nagsabing baka hindi muna makapagtanim bunsod ng pahirapang pagbili ng petrolyo. Nakahanda naman na ang pondo ng Department of Agriculture para sa fuel subsidy. 75 million pesos ang ilalaan sa mga mangingisda at 75 million pesos din sa mga magsasaka. Pati turismo, apektado. Planong itaas ang singil sa ilang nirerentahang sasakyan sa Bohol para sa mga ibubuk pa lang ayon sa Bohol Confederation of Tourist Transport Providers. Susundin ang dating presyo sa mga nakapag-reserve na bago ipatupad ang taas presyo sa langis. Plano ring dagdagan ng 10 piso ang pasahe sa ilang bumibiyaheng fiberglass boat sa Guimaras. Sa una, ang presyo pa lang is 50 something. Subong sa mga gas station na may ara na 70 plus. Ang pinakanubo is 65 up. Dako gidi ang kita namon, grabe gid ang pagbuhin. Will entirely depend on their presentation. Kaya siyempre, kinanglan man nila nga ipatpat sa aton nga mga local government units nga mapasaka sila kag ano ang kantidad nga ipasaka nila. Unang-una yung presyo ng Umaaray din sa labis na pagmahal ng langis ang ilang maliliit na negosyante sa Kalibo Aklan. kailangan namin itaas yung presyo ng aming mga pagkain. Tapos, yung mga bilihin sa market, tataas din yan. Sana tutulungan tayo ng ating gobyerno. Sa Zamboanga City, isang gasoline station ang nagsara na muna habang naghihintay ng bagong supply. Ganoon din ang isang gasolinahan malapit sa Baguio General Hospital. Naubos daw kasi kahapon ang supply nilang dapat ay aabot pa sana hanggang Miyerkules. Ayon sa ilang motorista, nagkakaubusan din sa iba pang gasolinahan. Sa buong lungsod, mas mahal ng hanggang 10 piso ang kada litro ng langis kumpara sa ilang mabababang lugar. Ang diesel, halos 90 pesos na ang presyo kada litro sa Baguio sa isa sa mga gasolinahan nito, kumpara sa hanggang 77 pesos lang sa Metro Manila. Ang sinasabi nila sa akin because of the logistics cost. Ang sinasabi nila, Mayor, hindi namin kasalanan. Sa kanya, sa mga major players. Kabilang sa pinakamalapit nilang source, ang oil depot ng Poro Point sa La Union na nasa Kapatagan at halos 60 kilometro ang layo sa Baguio. Sa delivery po kasi, medyo mas malayo po dito, tapos paangat po kasi yung delivery kaya medyo mas mahal po. Unlike po sa baba po na mas malapit po yung talagang
pinagkukunan po namin ng fuel. Kanina ay inikot ng mga otoridad sa lungsod ang 18 gasolinahan doon para tiyaking nasusunod ang guidelines ng Energy Department. Different gas stations have their own price increases per day po kasi. At sinisigurado lang po natin na walang gasoline station that goes beyond that. Tulad ng Baguio, mas mahal din ang presyuhan sa iba pang malalayong isla at lugar sa bansa. Sa Batanes, nasa 95 pesos na ang kada litro ng diesel. Ang pinakamalapit na oil depot sa kanila nasa Ilocos Region pa. Sa isla ng Catanduanes, nasa 88 pesos kada litro na ang diesel. Habang sa Masbate Island, hanggang 92 pesos ito kada litro. Ang Piston, planong maghain ng 5 pisong provisional fare increase para sa buong bansa. Pero baka hindi na raw yan kailanganin kung may patutupad ang hiling nilang ibasura ang oil deregulation law at tanggalin ang excise tax at VAT sa langis. Ang fuel subsidy makakatulong raw pero hindi sagot sa kinakaharap nating krisis. Sinasabi ng mismo ng LTFRB na magbibigay sila ng 5,000, ito ay kukonsumin lamang natin sa loob ng 3 araw na pamamasada. Anong saysay ng fuel subsidy kung tuloy-tuloy na tumataas ang presyo ng petrolyo? Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Isang Pilipinong napaulat na nawawala matapos atakihin ang sinasika nilang tugboat sa Strait of Hormuz. Sabi ni US President Donald Trump, malapit nang matapos ang sigalot sa gitnang silangan. Saksi si JP Soriano. Mahigit 1 linggo mula na magsimula ang mga airstrike ng Amerika at Israel sa Iran. Naginantihan naman ng Iran ng mga missile na tumama sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Sinabi ni US President Donald Trump na sa tingin niya, malapit nang matapos ang sigalot sa rehiyon. We're ahead of our initial timeline by a lot. I would say that we probably would not have thought after a month we'd be here. In addition to the fact that we've taken out the leadership twice and maybe 3 times. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very soon. Pero may babala si Trump kung haharangin ng Iran ang mga oil shipments sa gitnang silangan. We're also focused on keeping energy and oil flowing to the world. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. Sumipa ang presyo ng krudo sa buong mundo sa gitna ng pagkapilay ng pagbiyahe ng krudo sa Strait of Hormuz na pangunahing daanan ng langis at liquefied natural gas mula sa Middle East. Umabot ito sa $119 per barrel nitong Lunes, pinakamataas mula noong 2022 sa gitna ng pagkahirang kay Mojtaba Khamenei bilang Supreme Leader ng Iran, bagay na tinututulan ni Trump. Kasunod ng sinabi ni Trump na hindi magtatagal ang giyera, bumaba ang presyo ng langis sa world market. Pero matapos ang press conference ni Trump, iginiit ng Revolutionary Guards na bahagi ng armed forces ng Iran, hindi sila papayag na kahit 1 litro ng langis ay makalusot sa rehiyon kung magpapatuloy ang pag-atake ng Amerika at Israel. Sagot naman ni Trump, kung haharangan ng Iran ang lugar, lalo pang titindi ang pag-atake ng Amerika. Sa gitna nito, isang Pilipino ang napaulat na nawawala matapos atakihin ang sinasakyan nilang tugboat sa Strait of Hormuz. They were trying to help out. There was a ship that was attacked and they were trying to help out the ship, the seafarers in the ship. Yung ship na na-attack, safe. Okay yung mga seafarers doon. Wala namang Pilipino but safe yung mga seafarers. But they came in, the tugboat came in to help and they were attacked. Nakapagpadala pa ang OFW ng video sa kanyang asawa at anak sa Pilipinas bago ibinalita sa kanila nitong March 6 na nawawala ang tripulante. Sorry, ano mga katsatsi daddy, lalaki ng alon, lahat kami, tinan mo yung buhok ni daddy, hindi kami nakapag-ayos. Pagkatapos nag-stay siya ng mga location na pupuntahan nila, na yung barko pala na pupuntahan nila ay may gera, may pinomba. Tapos siya nga nagsabi nga din po ako, bakit kayo ang pupunta doon? Base raw sa pakikipag-usap ng misis sa Pinoy seafarer, labag daw sa loob ng mister ang magtungo sila sa Strait of Hormuz. Pero itinuloy pa rin ito
Nagsin siya ugit ng yung barko pala na re-rescue namin ay nabomba na yan. Tapos papahila daw ng opisina. Hindi namin alam kung saan dadalhin. Papigyan po sana ng hustisya. Kasi nakikita ko po talaga na may kapabayaan ang company po nila. Pero bukod sa mga land-based OFW at mga apektadong Pilipino sa iba't ibang bansa sa Middle East, isang malaking hamon po ngayon sa DMW kung paano kukunin ng ligtas ang mga Pilipinong sakay ng barko na stranded ngayon sa Strait of Hormuz sa Iran at sa Persian Gulf, kung saan kinumpirma ng DMW na meron ng Pilipinong nawawala. Ayon sa Joint Manning Group o JMG, ang asosasyon ng mga manning agency sa Pilipinas, nasa 1,000 Pilipinong seafarer ang stranded ngayon sa bahagi ng Strait of Hormuz at Persian Gulf mula sa halos 200 ships o barko. Ibig sabihin, sakay lang sila ng mga barko at hindi makapaglaya. We cannot say where are they now because of course there are some private issues that we need to protect with. So, but the most important is each company is together with the corresponding counterpart ng mga manning agents sa Pilipinas ay in close contact with the ship owner. We're linked with the ship owners and the manning agencies to get them out of there. Number two, we also are reaching out to proper authorities who could help us. It could either be international bodies or security or patrols, naval patrols in the area. So we are trying our best to get in touch with those who can take them out. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Kaugnay po sa pagliyab sa gitna ng anniversary celebration ng isang fraternity sa Quezon City noong linggo, pinabulaanan ng kapatid ng fratman na nalapnos ng katawan na kapatid niya ang nakialam sa food warmer kaya ito nagliyab. Anya, ang isa pang biktima ang nakialam at hindi ang kanyang kuya. Naniniwala rin silang aksidente ang nangyari. Nagtamo ng third-degree burn ang kanyang kapatid na kasalukuyang nasa ICU ng isang ospital. Kapatid din nilang isa pang nagtamo ng sugat sa katawan. Sa kabuuan, 3 fratmen ang nasaktan sa nangyari. Marami pa raw gustong patunayan si Jillian Ward ngayong pumimra siyang muli ng kontrata sa GMA Network. At dagdag naman po sa Sparkle family, si Miss Universe 2025 third runner-up, Atisa Manalo, na ibinahagi kung sino-sino ang gustong makatrabaho. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. 16 na taong naging saksi ang Kapuso Network sa paglago ng career ng star of the new gen na si Jillian Ward. At magpapatuloy yan matapos pumirma muli si Jillian ng kontrata sa Sparkle GMA Artist Center. This is only the beginning. Gusto ko po talagang ma-master pa po yung craft ko, especially this year. So singing, dancing, acting. Present sa contract signing, si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo, at Sparkle Assistant Vice President for Talent Management Vic Del Rosario. Jill, isipin mo 16 years, pero ang bata-bata mo pa talagang lumaki ka sa GMA. And we've seen your growth as an artist, as a person. Sobrang galing ng evolution mo. You can reinvent yourself. You have that star factor that na hinahanap talaga ng lahat. And we're very happy na lumaki ka sa GMA and you're still with us. And we love you. Bahagi na rin ng Sparkle family, si Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo. Sino ba ang mga gusto kong makatrabaho? Leading Man, Alden Richards. I want to work with Marian Rivera, Ding Dong Dantes. I want to work with people who have been in this industry, who's honed their craft well for years and years, because I'm sure I can learn anything from anyone. Sa contract signing ngayong araw, naroon din sina GMA Network SVP Attorney Gozon Valdez, Sparkle First VP Marcelo, at Empire Artist Management Vice President Mau De Leon. Lalabas na siya sa isang TV show as a special guest. Abangan yon, and may movie tayo. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi.
Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.